Ngayon po ay darako tayo sa ating ah, pag-aaral ng salita ng Diyos. Makikita po natin ang ating teksto sa Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. Amen. So ganito po ang sinasabi. For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy power people to grasp how wide and long and high and deep in the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to him who is able to do immeasurable more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. So, samahan niyo po akong saglit na manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang ito at sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay magbubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na ang mga salitang aming maririnig ay maging inspirasyon, Panginoon, at patuloy na magrema sa aming mga puso, isipan at buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy na itago mo ko, Panginoon, bilang iyong lingkod sa gitna ng aming pag-aaral, Panginoon, ay ikaw po ang siyang makita at mamutawi ang iyong mga salita sa aking mga bibig, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung mapapansin po natin sa verse 20, dito po tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano magtiwala sa Kanya. Mapapansin po natin na dito po sa mga verse na ating binasa, ang panalangin po ni Paul ay yung kung paano tayong magtiwala sa Kanya. Kung paano tayong patuloy na ibigay yung ating 100% na tiwala sa Panginoon. Dahil sabi niya sa kanyang panalangin na kaya niyang gawin anumang bagay sa ating mga buhay. Kaya niyang gawin yung lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin, lahat ng mga magagandang bagay ay galing lamang sa ating Ama. Pero sa atin, sa pakikipagbaka natin, dito sa lupa as Christians, minsan, sa sobrang bigat ng ating mga dalahin sa buhay, problema, kung ano-anong mga pagsubok, kung ano-anong mga unos ng mundo nararanasan natin, patuloy pa rin ba tayo nagtitiwala sa Diyos? O patuloy pa rin tayong bang magtitiwala sa Diyos? Marami kasi, hanggang ngayon, konting unos lang, konting problema lang na ibato sa kanya ng buhay, bumibitaw na. Ang tanong, isa ka ba doon?
o isa ka sa mga anak ng Diyos na patuloy na nagtitiwala sa kanyang makapangyarihang salita, sa kanyang mga pangako, dahil alam mo na napakalaki ng ating Diyos sa kalangitan. Alin tayo doon? Dito po pag-aaralan natin yung trusting God. Yung tunay na pagtitiwala sa Panginoon. Marami po kasi sa atin naniniwala sa Panginoon. Magsabi nga po ng amen yung mga naniniwala sa Panginoon. Pero, yung paniniwala natin sa Panginoon ay hindi katumbas o hindi equivalent kung paano tayong magtiwala sa Panginoon kung minsan. Kasi, oo, naniniwala ako sa Panginoon, pero, oops. Minsan ganun may oops. Teka lang. Parang ganito ang sitwasyon. Maniniwala tayo na ang Panginoon kaya niyang tumawid sa lubid sa gitna ng dalawang building. Maniniwala tayo. Nagawa niya ngang maglakad sa tubig Di ba? Pero kung sinabi ng Diyos na sumama ka sa akin na tumawid sa dalawang building na lubid lang ang dadaanan natin, magtitiwala ka ba? Yes, naniniwala tayo sa Diyos. Pero, yung kapag meron na tayong mga dalahin, meron na tayong mga problema na kinakaharap, maniniwala ka sa Diyos, pero minsan yung tiwala mo ang nawawala. Yung nananalangin ka, pero Lord, saan manggagaling? Lord, paano mo gagawin? Lord, kailangan ko nito, pero kailan darating? So, hindi equivalent nung paniniwala natin sa Panginoon, yung pagtitiwala natin. Pero sukatan ang paniniwala natin sa Panginoon kung gaano kataas yung ating pagtitiwala sa Panginoon. At the same time, kung minsan yung bothering natin, yung ating mga, kung minsan nagugulumihanan tayo, nasishake yung natin yung trust natin sa Panginoon Kumbaga, madalas sa buhay natin, bilang tao pa rin, madalas, konting kibot lang ng kalaban, konting anino pa lang, natatakot na tayo, nawawala na yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kung minsan, konting pitik lang ng kaaway, nawawala yung pagtitiwala natin sa Panginoon. So, kailangan sa buhay natin, kailangan mabago yung ganong sistema. Kailangan mabago yung kumbaga, konting galaw lang sa atin. Sa financial status natin, sa pananampalataya natin, sa marriage, sa family, sa kumpanya, konting kibot lang ng kaaway dyan. Kung minsan, nawawalan na tayo ng tiwala sa Panginoon. So, kailangan basagin natin yung ganong sistema. Paano ba tayo mamumuhay
Or paano ba tayo mabubuhay ng 100% ng titiwala sa Panginoon? Kasi sabi niya sa ikalawang Korinto or 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So kung tayo po ay mga binago na ng Panginoon, wala na daw yung dati nating pamumuhay. Dapat wala na si Tong. Tuwing may namamatayan, may ganyan na lang, Tong. Wala na si panaginip. Anong numero ng panaginip mo? Or wala na si kung anong birthday mo. Pagsasama-samahin pa yung birthday ng buong pamilya para lang makataya. Patay tayo dyan. Tapos pag may lumabas, sayang. Patay tayo dyan. So yun po yung mga dapat tinatanggal na natin. Bilang tayo po ay mga bago ng nilalang na para kay Kristo. Kasi sa mga ganong bagay, nawawala yung tiwala natin sa Panginoon. May nakita ka lang na anino, mag-aalay ka na ng sa may puon. Papatawag ka pa ng kung sino-sino. Tapos, sasabihin niya, mag-aalay ka ng manok sa likod ng bahay nyo. Ito namang kung sino-sino, siya pala yung kukuha kasi wala na siyang makain. May movie na ganun eh. Sila pala yung kakain. So bilang mga binago ng Panginoon, yung mga lumang katuruan sa atin, dapat wala na. Dahil binago ka na ng Panginoon eh. So 100% dapat yung tiwala natin nasa Panginoon na. Na kahit na anuman yung mga nangyayari sa ating mga buhay, sa Diyos tayo dapat magtiwala. So, bilang pag-aaralan po natin, bilang mga binago ng Panginoon, turn our way to the new life. Dapat mas landasin natin yung mga makabagong bagay o makabagong mga bagay na makalangit. Yung bagay na mga paraan ng Diyos para tayo po ay mas lalong mapagpala. Kailangan ituon natin yung ating pansin sa mga bagong bagay na inihanda para sa atin ng Panginoon. Number 1 is make our new life be with God. Make our new life be with God. Hindi sa kung sino-sinong Poncio Pilato na nandito. Kasi kung ang Diyos ang ating kasama, lahat ng kung ano-anong itapon sa atin ng kaaway ng mundong ito, ang Diyos ang sasalo para sa'yo. Ganun kanya kamahal, na hindi kanya hahayaang masaktan ng dahil lang sa kaaway o ng kung anumang gawa ng mundong ito.
Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga, dapat yung ating bagong buhay, kasama natin ang Panginoon. Doon kung minsan tayo po bilang tao, humihiwalay sa Kanya. Lord, saglit lang. Ito, madalas ko naririnig eh. Lord, saglit lang. Ipikit mo muna yung mata mo. Lord, isang oras lang. Iinom muna ako. Patay tayo dyan. Kung tayo po ay mga tunay na binago ng Panginoon, ang lagi na nating kasama ay ang Panginoon. So anuman yung tahakin natin, dahil ang Panginoon ang guide natin, lahat ng ating dadaanan, ang Diyos na po ang bahala. So kailangan yung tiwala natin ay 100% nasa Panginoon. Dahil wala pang nasaad sa Bible na pinabayaan niya ang kanyang mga anak. At the same time, move toward to our new self. Dahil bilang mga binago ng Panginoon, tayo po ay nakaka-discover o marami tayong nalalaman sa ating sarili na kaya ko palang gawin to para sa Panginoon. Yung kaya kong i-offer yung aking buhay para sa Panginoon. Ganun kalalim yung pagtitiwala ko sa Kanya na hindi ko problemahin yung uulamin namin bukas. Do palaging tinatanong ng mga anak, ano pong ulam natin mamaya, Nay, Tay? Magluto ka na lang ng kahit ano dyan. Kung wala kang makita, pumitas ka ng talbos ng kamote dyan. O di na-solve ang problema. Yung kahit talbos ng kamote, yun nga paborito ko eh. Talbos ng kamote, tapos bagoong, tapos may kamatis, o kaya laso na. Laso na ba? Ay, sibuyas na maliliit. Masarap nga yun eh. Solve ka na. Hindi katulad dati na wala pa tayo kay Kristo. Maghahanap ka pa. Gusto mo pa caviar, mga sosyal na pagkain. Ayaw mo ng tuyo. Pero ngayon na tayo po ay nasa bagong version na natin, kahit na anong ihain sa atin ng Panginoon, nasasatisfy tayo. Bakit? Dahil alam natin na hindi mananatiling talbos lang ng kamote yung makakain ko. Ngayon lang yan. Nagsisimula ka pa lang, kapatid. Bagong version eh. May bagong version tayo eh. Kung nandito ka pa lang sa 2.0 ng version ng buhay natin, meron pang magiging 3.0 yan. So kailangan, hanapin pa natin yung bagong version ng bawat isa. Yung mas lalong lumalim yung ating pananampalataya sa Panginoon at mas lalo tayong magtiwala dahil alam natin na ang lahat ng bagay ay kaya niyang gawin sa buhay ng bawat isa. At the same time, may God's plan be prioritized.
Yung plano mo, Panginoon, ang siyang manguna sa buhay ko. Ikaw na yung mag-drive. Ikaw na yung manguna at susunod ako sa'yo. Yung ganong kaisipan or ganong puso na meron tayo, yung hayaan mo na ang Panginoon ang siyang gumalaw sa buhay ng bawat isa. Sabi niya po sa Jeremiah 29:11, napakagasgas na po na to. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano na hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Wala po ba tayong English version dyan? Siguro naman, memorize natin yung English niyan. 1, 2, 3, go! For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. See, merong plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang kailangan lang nating gawin ay magtiwala sa Kanya. Ang kailangan lang nating gawin ay ibigay yung manubela natin sa Panginoon. At ito po, itong version ng ating pananampalataya ngayon, mapapansin po natin mas lalong aangat ng aangat everyday. Kung yung paggising pa lang natin sa umaga, Lord, ikaw na bahala sa buhay ko ngayong araw na to. Ipakita mo yung plano mo sa buhay ko ngayong araw na to. Sa ganung paraan, mas aangat yung ating pananampalataya sa Kanya at mas lalalim yung ating tiwala sa Panginoon. Na kahit na anong mangyari sa atin, masama man, pangit man, o maganda, Lord, ikaw ang nagdra-drive. Tiwala ako sa'yo. So kahit na anong mangyari sa akin, may konting bumps man, may konting humps, pero thank you dahil pinaranas mo sa akin yung mga ganito. Dahil sa ganitong paraan, mas lumalalim yung tiwala ko sa'yo, mas lumalawak yung pananampalataya ko para sa'yo. So hindi lamang po turn our way to our new life or to our new version, take the love of God as proof. Yung nagtitiwala tayo dahil meron na siyang ginawa in the past years sa buhay natin. Kung minsan lang kasi bilang tao, makakalimutin tayo eh. Yung kabaw ko kung nada, kabkabawan. Minsan bilang tao, nakakalimutan natin na minahal na tayo ng Panginoon eh. Pinatunayan niya na yan eh. 2,000 years ago pa eh. Nung binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak sa atin, sabi nga po sa 1 John chapter 4, verse 9, inihayag na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. So ito po yung patunay na ang bawat isa sa atin ay loves na loves ni Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, loves na loves ka ni Lord. Parang hindi totoo ah.
Parang pagka tinignan mo yung katabi mo, totoo ba? Loves na loves tayo ni Lord. Nagkaroon na ng patunay yan. In the past years, dahil kung hindi ka mahal ng Diyos, hinayaan ka na lang niya sa kadiliman. Amen? Kung hindi ka mahal ng Diyos, hinayaan ka na lang niya sa kung ano ka dati. Pero hindi eh. Sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, unti-unti niya tayong binabago at unti-unti tayong nagtitiwala. Mas lalo tayong lumalalim sa pagtitiwala sa Panginoon dahil alam ko na mahal ako ng Panginoon. So bilang patunay sa kanyang kabutihan sa atin, pansinin nyo, humihinga pa tayo. Pansinin nyo, nakadalo pa tayo ng service ngayon. Although, yung karamihan sa atin ay mukhang nasarapan ng tulog, kanina nga po ay nag-alarm po kami ng 5:30. Bumangon po kami ng 6:30. Sabi ko po kay ate, gagawa ka pa ng PowerPoint. Though, okay naman po kasi malapit lang yung bahay, pero andun yung excitement ko na mag-preach or ihayag yung kabutihan ng Panginoon. Dahil gusto ko, ma-share ko yung pagmamahal ng Panginoon, yung evidence na tayo po ay mahal ng Panginoon. Remember, God offered His Son. That means God's love is able. Kaya niyang gawin kahit ano. Kaya niyang i-offer yung kanyang kaisa-isang anak para lang sa atin. So paano pang hindi tayo magtitiwala sa Kanya kung yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus ay kaya niyang ibigay para sa atin. At the same time, God is with us every time. That means God's love is always available. Yung kahit saan ka mapunta, kahit anong environment yung galawan natin, nasa gitna man tayo ng maraming pagsubok o nasa gitna man tayo ng maraming mga trials sa buhay natin, sino man yung mga kasama natin physically, lagi nating tandaan na yung pag-ibig ng Diyos ay laging available sa atin. Lagi nating tandaan na kasama natin ang Panginoon. Kaya kung tayo man ay tumatawid o umulusot sa butas ng karayom, tandaan mo, kapatid, na kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, hindi namimili ng oras. Yung kuminsan, pakiramdam natin, iniwan tayo ng Panginoon, pero hindi. Yung minsan na yon, madalas tayo pa yung bumibitaw sa Kanya. Madalas tayo yung lumuluwag ang hawak sa Kanya. Kaya nga, bilang anak ng Diyos, bilang mga binago niya, tandaan natin na ang pagmamahal ng Diyos ay available lagi. So wag nating limitahan kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa atin.
Ang kailangan lang ng Panginoon sa atin ay yung pagtitiwala natin sa Kanya. Yung every time na tayo po ay duldudog sa Kanya, napapakinggan niya yan dahil alam natin, nakatabi lang natin siya. God is with us every time. At the same time, God cover our lapses. Yung alam mo na may pagkukulang ka sa Panginoon, pero sa pagkukulang na yon, pinupunan pa rin ng Panginoon para sa'yo. Ito po yung mga ebidensya na patunay na ang Panginoon ay patuloy na tayong minamahal. Kaya kahit na anong gawin natin, na paglayo sa Kanya, patuloy niya tayong hahatakin dahil yung pagmamahal na yon ay parang magnet. Sa Kanya at sa Kanya lang tayo mag-e-end up. Hindi lamang po take the love of God as proof. Ito po, trust your faith in God. Trust our faith in God. Patuloy tayong magtiwala o patuloy nating palalayimin yung ating pananampalataya. At patuloy na magtiwala sa anumang puntahan ng Panginoon, dun tayo. Saan man pumunta ang Panginoon, dun tayo. Kaya po ba natin yun? Yung susundan natin yung plano ng Panginoon sa atin. Ganun kalalim yung pananampalataya ko sa iyo, Panginoon. Yung kaya mo ba na sundan kahit nasa ilang ang Panginoon? Mukhang wala na. Kaya ba nating yung i-offer? Ito na lang, i-offer natin yung ating mga buhay bilang buhay na sakripisyo para sa Panginoon. Yung oras, yung lakas, kaya ba nating ibigay o entrust sa Kanya? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, sabi po ng Proverbs. Yung tiwala natin, may kalaki po yan na pagkilos. Hindi pwede yung nanalangin ka tapos wala ka nang gagawin. Meron nga po tayong kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang tulog. Ganun ba yun? Tulog na lang. Malamig eh, masarap matulog eh. Nasa tao ang gawa. So yung faith natin, dapat wino-work out din po natin. Ini-stretch natin yan. Kaya nga po, meron tayong mga pagsubok sa buhay eh. Dahil yan po ang paraan ng Panginoon para mas lalo tayong lumalim sa pananampalataya. At patuloy na lumalim yung ating tiwala sa Kanya. Yung kahit na wala ka ng pambayad kay Tarelco, andyan na naman si Judith, andyan na naman si yung nakamotor, kuminsan naka L3 na may hawak na plies.
andun pa rin yung tiwala mo sa Panginoon. Lord, i-provide mo to, alam ko. Kailangan ko lang magtiis ngayon na magkandila. Pero alam ko darating to, Panginoon. Yung andun pa rin yung tiwala natin, do meron na tayong pinagdadaanan. Dahil alam natin na sa ganitong paraan, lumalalim yung ating pananampalataya. At mas lumalawak yung ating pagtitiwala sa Kanya. Let us deepen our faith to our God. Ang Panginoon po natin, hindi nagpapabaya. Mag-isip nga po tayo ng isang senaryo ng buhay natin nang pinabayaan tayo ng Panginoon. Pero sa buhay ko, personally, meron akong mga pinagdaraanan or meron kami pinagdaraanan as a family, personally. Pero kahit na anong senaryo ng buhay po sa amin or namin, ni isa, hindi ko mahanapan ng butas ang Panginoon na pinabayaan niya kami. Oo, nandyan yung nagkaroon ng problema sa mata si Papa. Nandyan yung naoperahan si Mama. Nandyan yung na problema kami sa mga tuition namin. Pero ni isa, hindi ko maalala na pinabayaan kami ng Panginoon. Kaya nga, sa buhay po natin, lagi lang po nating alalahanin na kapag malalim ang pananampalataya mo sa Panginoon, malalim din ang tiwala mo sa Panginoon. At that point, mapapansin mo, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Isa po itong patunay na ang Diyos po natin ay gumagalaw at buhay sa buhay po ng bawat isa. So kahit na anong butas na pasukin mo, kapatid, butas ng karayom, lagi mong tandaan, sa Panginoon ka eh. Sa Panginoon ang buhay natin eh. So kasama natin siya every time na papasukin natin yung landasin na yan. At the same time, look to what He can do. Huwag mong titignan yung problema. Mas tignan mo kung ano yung kaya niyang gawin sa problema. Mas nagtitiwala tayo sa Panginoon kesa dun sa mas tinitignan natin yung anumang problema sa buhay natin. Kaya nga, doon natin masasabing napakalaki ng pag-ibig niya. Napakalaki ng Diyos natin sa langit. At the same time, live according to His promises. Napakaraming pangako ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Pero ang tanong, nabubuhay ba tayo according dun sa promises niya? Sinasapamuhay ba natin yung mga pangako niya sa atin? Kung ano po yung ating nababasa sa Bible, totoo po yun. Na hindi ka niya iiwan, ni pababayaan man. At the same time, sinabi niya po sa Luke chapter 4, verse 4, ngunit sinagot
ito ni Jesus nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung ano po yung mga nababasa natin sa Bible, yun po dapat yung sinasapamuhay natin. Dahil yun po, doon po nabubuhay yung pangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Same time, sabi niya po sa awit, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan. Dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. So kailangan ang tiwala po natin ay buo sa Panginoon. 100% sa'yo po kami magtitiwala. Samahan niyo po akong saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salitang ito na aming napag-aralan, Panginoon. Patuloy na magrema at patuloy na maibigay namin ang aming tiwala para sa inyo. Sa iyo, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagsamba. Pangalan ni Jesus. Amen.